Line 2 Finals, Erica Stuanton at MJ Perez nagbrasuhan. CCS pinaasa lang ang signal. Acuña Kulam denied. Effort ni Pons at Erica Stuanton di nasayang. Good day ka-heart strong and welcome back to our channel. Pero bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and spike the notification bell para updated ka sa ating mga video. Naging magandang bakbakan nga ang labanan ng Creamline at Signal para makapasok for the finals game. Halos kinabahan na nga ang lahat dahil sa dikitan ang labanan, palitan ng puntos at lakasan ng pulso. Pinatumbangan ng Creamline ng Signal in a 5 thrilling sets sa score na 25-20, 28-26, 18-25, 25-27 at 15-13. Unang set pa nga lang ay nagpakita na kaagad ng galing ang Signal HD Spiker. Hirap nga ang CCS na makapa ang kanilang laro dahil na rin sa pressure ng kanilang team. Halos tanging si Pons at Staunton nga lang ang kumakamada this set. Sinubukan namang habulin ng CCS ang kalamangan ng Signal, subalit dahil na rin sa pag-ariba ni Perez ay nagpakawala ito ng malalakas na palo kaya tumaas na agad ang kanilang kalamangan at kinuha ang unang set 25-20. Sa ikalawang set naman ay naging siso nga ang labanan. Hilaan pababa ang naging laban ng CCS at Signal. Halos di nga nagkalayo ang puntos ng bawat team dahil sa nag-iinit na ang kanilang mga laban. Especially si Pons kung saan ay napakawala ito ng sunod-sunod na puntos para mahabol ang kalamangan ng Signal. Dito nga ay kamuntik-muntikan pang maagaw ng Creamline ng laban dahil sa mga drop shots ni Bernadette Pons. Sa latter part nga ng set ay nagkaroon pa ng extended set, subalit natapos din ang laban dahil sa blockings ng Signal HD Spiker 28-26. Sa third set nga ay dito gumana ang laro ng CCS. Nagkaroon na nga sila ng mataas na kalamangan sa Signal, courtesy of Bernadette Pons dahil sa kanyang high IQ of volleyball placement. Naging Perez versus Pons nga ang set na ito. She leads the team's offense at pinangunahan ng puntos ng koponan. Muntikan pa nga magkaroon ulit ng argument dahil sa missed calls ng referee, buti na lang ay clarify agad at hindi na tumagal pa. Dahil nga sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-aarangkada ng CCS ay napatimeout na nga si Coach Chuck sa pagkakataong ito, 19-17. Tumaas ang kalamangan ng CCS dahil na rin sa magandang bigayan ni Negrito. Hindi na nga napipigilan pa ang Creamline at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpuntos kaya't na-extend pa rin ang set na ito into fourth set at kinuha ang laban 25-18. Matinding kapitan nga ang ginawa ng Signal this time. Nagkaroon nga sila ng 6-0 run ang Signal 13-8. Pero pinuto naman ito ni Pons sa kanyang down the line spikes. Naging tahimik nga dito ang import ng Creamline kaya't medyo tahimik ang atake ng Creamline. Naging mabigat na nga ang problema ng CCS nang gumawa si Cayuna ng magagandang sets from the middle kaya't patuloy ang kalamangan ng Signal. Hinabol naman ng CCS at nagkaroon pa ng extended sets. Gumana ang mga depensa ng Creamline this time kaya't di makapatay ng bola si MJ Perez. Dito nga ay nagpakawala ng malalakas na spike sa Staunton kaya't naagaw nila ang panalo 27-25. Paunahan na nga sa fifth set, mas naging aggressive nga ang dalawang team. Di na nagdalawang isip ang Signal sa kanilang mga atake at kumartada nga muli si Molina ng puntos para sa koponan. Halos makikita mo nga ang pagod na si Pons dahil sa kanilang dalawa nga lang ni Staunton ang laging batuhan ni Negrito ng bola. Subalit pagdating nga sa latter part ng set ay binago ni Negrito ang kanyang batuhan at binibigyan nito si Michelle Gumabaw. Kaya't nagkaroon nga ng run ang Creamline at nakuha ang panalo 15-13. Nasa huling halakhak pa rin ang Creamline dahil sila pa rin ang maglalaban kontra sa Akari for the finals matchup. Mga ka-heart strong, isa ka ba sa kinabahan sa laban ng Creamline versus Signal HD Spiker? Comment down below. So hanggang dito na lang muna mga ka-heart strong. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga video.